Ewan ko na lang. Ay Diyos ko po. Gusto ko talaga, alam niyo gusto ko talagang makita mga boss, yung pakikipagpalitan ho ni ni Binoyni at ni Batorni ng kuro-kuro dito po sa prosecution panel, 'no? Yung mga palitan tayo ng tanong, o ganito, ganyan, kay De Lima, kay Chel Diokno, kanino pa ba? Kay Luistro, 'no? Maganda maganda lahat ng katanungan nila o lahat ng mga, makakausap nila si Binoyni tsaka si ano, tsaka si Batorni, 'no? Si Batorni at si Binoyni, ewan ko na lang po mga kababayan. Ay Diyos ko, alisan na natin halata na ho sila mga bossing. O kung yan po si Senator Tito Soto halata na sila mga kababayan. O eto, 'no, ano sabi ng Malacanang? Hmm. Sabi ng Malacanang sa Senado, "Wag niyong paglaruan ang batas." 'Di ba? Halata kayo ng taong bayan, halata kayo nung mga, law school, nung mga dean, nung mga matatalinong tao, halata kayo. Wag niyong paglaruan ang batas, 'di ba? Kapag sinabi ng pangulo, proseso, dapat sundin ang batas. Correct ho, 'no? Dito parang ang nagmumukhang batas na, yung salita po ng mga senador, mga bossing. Yung konstitusyon, sa tabi niyo 'yan, 'no? Sir wala po sa konstitusyon yung remand. Pakialam namin. Ganyan 'yan, 'no? Salitang ano, salitang bardagulan o salitang kanto, bastusan. Ano pakialam namin? Kami nasa puder dito, 'di ba? Wala sa konstitusyon yung remand. Gagawin namin. May magagawa ba kayo, taong bayan? Ang magagawa niyo lang naman is ano, irespeto niyo kung ano yung sinasabi namin dito. Kahit na magsama-sama kayo, kahit malalaking eskwelahan pa yan, kahit sama mo pa ang simbahan diyan, kahit magsama-sama kayo sa harap ng Senado, wala kayong magagawa. Sinabi namin 'to, kami ang nasa puder. Gano'n 'yun, 'di ba? Gano'n ang pinakikita nila sa atin. Kapag sinabi ng pangulo, proseso, dapat sundin ang batas. Dapat sundin ang konstitusyon. Delikado ho 'to kapagka hindi sinunod ang konstitusyon, mga kababayan. Kagaya po niyang mga 'yan, 'no, kanya-kanya na po silang desisyon kung ano na lang po ang nasa isip nila. "O eto, basta eto gusto ko, ako nasa posisyon, 'no? Sir, sabi nga ng konstitusyon 'yan, ano gagawin ko? Ako nandito, kung ano ang gusto ko, 'no? Kahit pa sinabi ng konstitusyon, forthwith, sa lalong madaling panahon, pero eto gusto ko." May magagawa kayo? Ganyan po ang dating, ng Senado natin ngayon, mga kababayan. Hmm. 'Wag paglaruan ang mga procedures. Ginagalang po 'yan. Dapat punto por punto, 'no? Lahat 'yan is masusunod. Utos ng bayang Pilipinas, yung nakasaad po dun, mga bossing. Utos ng bayang Pilipinas yung nakasaad dun, hindi utos ni Chis Escudero, hindi utos ng kasino man. No, hindi pwedeng balewalain yun. No, wag paglaruan ang mga procedure, yun yung naaayon lamang po ng paggamit ng procedure at rules of law para ito sa interes ng taong bayan. Paalala ni Attorney Claire Castro sa mga senator judge. Di po ba? Kung ganyan ang ginagawa nila, hindi po malayo na sumigaw ang sambayan ng Pilipino. Tanggalin na lang natin to. Ito magdedelikado para sa ating bayan, itong mga ito. Minsan hindi din natin sila masisisi. Bakit po? Kasi nga 'di ba meron sinabi forthwith. Meron sinabi sa kanila, 'di ba? May sinabi na, "Sige, ready kami. Gusto namin ng bloodbath." Ayan, gusto ko yung inano, yung kinomento ni CIUS. Oh. Tama ba si IUS? Oh.
Komunis ang datingan. Kung ano ang gusto namin, yun ang masusunod. No? Pag sinabi namin hindi ka pwedeng kumita ng ganong kalaki, kukunin namin niya sobra sa amin yan. Di ba, mga kababayan? Ganun ho, mga boss eh. Kumbaga siga, no? Kami ang siga. Kami ang nasa poder. Kami ang may katungkulan. Nandito kami. Wala kayong magagawa. O pagkatapos na lang ng aming panunungkulan bilang mga senador, saka nyo na lang kami habulin. Ganun ho eh. Oh, ang delikado ho niyan para sa ating bayan, mga bossing, kagaya ng sinasabi ko is magkakaroon na sila ng sari-sariling mga interpretasyon. No? Kung ano na lang po yung gusto nila, yun na yun. No? Biruin mo sandamakmak na ang Pilipino. Lahat na po, halos karamihan, nagsasalita na. Agad-agad ang ibig sabihin niyan, cheese. Pero hindi. Walang pakialam. Nakita nyo, hindi niya nire-resbakan. Hindi niya nire-resbakan yung mga yun. Wala lang, tahimik lang ho sila doon sa mga yun, mga bossing. Pag niresbakan nila talagang babalikan sila. Mahirap. Tatalunin sila nun. Dahil po, yung ibig sabihin, napakadali pong intindihin. Di po ba? Kaya ang gagawin nila, hayaan mo na lang. Huwag mo nang pansinin. Okay na yan. Tatahimik yan. Pagka hindi natin pinapansin yan, tatahimik yan mga yan. Ganon ang pumatay ng issue. Di ba? Tahimik ka lang. Hayaan mo sila magsasalita ng salita. Mapapagod yung mga yan. Mamamatay ang issue. Wala na. Okay na yon. Hindi nila nire-resbakan di ba? Kasi kung sila ay tama, no, doon sa kanilang ginawa o ginagawa na pag-delay ng pag-delay, kung tama yun, isasanggalang nila yun. Kumbaga, ididepensa nila yun. Pero alam nila, mali yung ginagawa nila. Tahimik na lang tayo. Hayaan mo sila magpuputak dyan. No? Para hindi lumaki. Yan yung ginagawa nilang style. Biruin nyo, yung mga DDS, ano sinasabi ng mga DDS? Yang gobyerno ni Marcos Jr., diktador. Di ba? Yun po yung sinasabi ng mga DDS. Ang gobyerno ni Marcos Jr. ay diktador. Diktador daw po, mga kababayan. Pero sige sila, mautog dito, mautog doon, mautog dyan, mautog, araw-araw. Sige paninira, sige kung ano-ano yung mga sinasabi. Meron pang isang sumigaw na tanggalan na daw ng suporta ng mga militar ang gobyerno natin. 'Di ba? Yun ang sinasabihan nila ng diktador. Pero eto, mga bossing, konstitusyon na yung mga nilalabag. Paglabag, ibig sabihin, illegal. Pero kami ang nasa poder. Wala kayong magagawa. Ba't adan? Ba't adan? Di ba? Kami ang mga senador. Ba't adan? Yun po ang harap-harapang sinasabi sa atin. Sabi ni Brain Bites Trivia, mag-straight English lang si De Lima. Tameme yung tatlong DDS senator na yan. Si Binoy, si Binoy, baka sabihin, tinatawag lang natin siyang Binoy. Igalang natin. Si Binoy ni, si Batorni, sino pa ba? Si Binoy ni, si Batorni, tapos sino? Si si Go? Si Bongo? Wala tayo. Wala tayong abogado. Ay, nako po.